Pag-usapan naman natin ngayon mga boss itong bagong drawing natin sa AutoCAD, no? Etong exercises natin ito. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel pala, no? Huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang una nating gagawin mga boss, no, para magawa itong figure na ito, ang gagawin natin mga boss, gagawin muna natin itong rectangle na ito. Itong 75mm by 56mm, no? So, rectangle tayo. Gawin muna natin. Click. Tapos may dimension option, yung rectangle. O type natin 56. Enter. Tapos yung width naman niya, 75mm, no? So, ito na siya. Ngayon ang susunod na gagawin natin, gagawa tayo ng guideline, no, dito sa gitna niya. Ito yon, i-match properties natin. Ayan na. So kailangan natin ito. Pagkatapos, gagawa tayo ng line dito, i-offset natin, no. So gagawa tayo ng line dito sa midpoint ng rectangle, no. So, offset natin ng 100mm, no? So, offset 100mm. Ito magiging guide din natin ito. Ayan yan. Match properties ko lang. So, match properties ko rin ito, no? Para dimensionan natin, no? Para makita natin na ito ay 100mm, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, etong mga circle sa gitna, no? So, circle na ito, radius is 18, no? Circle, click, 18, yung radius. Ang susunod, ito naman, radius is 35, no? Circle, radius is 35mm. Ayan, no? Pagkatapos, ito naman, circle ito na putol, radius ay 45mm naman, no? Circle, click, 45mm naman. So, kailangan natin yon, no? Ngayon, na susunod na gagawin natin, since ito, meron na tayong circle dito, ito kailangan natin gawin, itong rectangle na ito, no? Kailangan natin ito, magmula dito sa center hanggang dito, 65mm naman siya, no? Offset, 65mm. Magmula rito hanggang dito. So, ayan. Ang lapad naman niya, 48 ito. 48mm. So, ibig sabihin, offset tayo ng 24 dito, 24 sa baba, no? So, offset, 24 sa taas, 24 sa baba. So, itong line na ito, gawa na, no? So, trim ko lang ito. Erase ko ito. Hindi na kailangan yan. Ito pala, trim pa rin, no? Ito na yon, yung box na ito. So, match properties ko lang. Para yung line na pumarehas. Tapos kung titingnan natin, ayun na. Okay na. So, etong nasa loob na ito, dapat wala yan, no? O, ititrim na natin itong isang circle na ito. Ayun. Ngayon, magmula naman dito hanggang dito sa taas, etong center ng circle na ito, meron siyang distance na 65mm ito, no? So, ibig sabihin, mag-offset tayo ng 65mm para makuha yung center ng circle na yon, na 65mm magmula rito hanggang doon. Ito na yung center ng circle na nasa taas, no? Ayan yung center nila. So, ilang circle yan? 3. 1, 2, tapos ito, pangatlo, no? So, unahin natin yung maliit, radius 9, no? Circle, click, radius 9. Circle uli, click dito,
Ang radius naman ay etong susunod 18, ito na. So 18. Ang susunod yung pinakamalaki, ito radius is 24. Ayan na. 24. Ayun, so tapos na, no? Ngayon ang gagawin natin, magdo-draw tayo ng line dito papunta ron, no? Magmula rito, pero kailangan nakatangent siya rito sa circle na ito. Shift right click, na discuss naman natin yung post-snap, no? Hanapin natin ngayon dito yung tangent, no? Ito yon. Tangent siya sa circle na ito, yung line, no? Ito. Ayun, no? Ngayon, ito naman, magmula sa quadrant nito, papunta rito, no? Ayun. So, maglaline tayo rito from quadrant. Ayan. Hanggang doon. Ayun. Kaya lang, ititrim lang natin. So, ulitin lang natin, no? Mukhang tumabingi siya. Para sigurado, from quadrant, dapat naka-ortho-on yon. Ayun, i-trim na lang natin, no? Kaya hindi natin kailangan ito. Ayun. So, ngayon, itong circle na ito lang ang kailangan natin, no? So, mamaya, magmi-mirror na lang tayo. So, ito, ayun lang yung kailangan natin. Ito lang, no? Ngayon ito, ititrim na rin lang natin yung nasa loob na yon. Ayun, no? Hindi natin kailangan yung circle na nandito kanina, no? Ngayon, once na nagawa na ito, at saka ito, no? Itong portion na ito, para meron sa baba, yun, mirror na naman tayo, no? Ganyan ka-importante yung mirror. MI, base point tayo rito, papunta ron. Ayun, so gawa na ito, no? So ngayon kung titingnan natin, ito na lang yung hindi nakagawa, itong portion na ito. Ang lapad niya ay 12 mm, no? Pero meron daw siyang distance dito hanggang dito ng 14 mm. So ibig sabihin, explode muna natin ito para magkahiwa-hiwalay. Offset tayo ng 14 mm magmula rito hanggang doon, no? Ngayon, offset tayo ng kung 12 mm yung lapad, offset ng 6 sa taas, 6 sa baba, no? So, offset tayo ng 6 mm sa taas, 6 sa baba. So, ibig sabihin, ito, match properties ko na lang. Ayan yung line na yan, no? So, ibig sabihin, magti-trim na lang tayo, no? Putulin ito. Ayan. Ayan yung istorya. So, kung titingnan natin, i-dimension natin para makita natin yung sukat kung tama, no? So, tama naman ito. Tapos yung lapad naman ay dapat 12 ito. Ayun, tumama siya, no? Parehas, no? Kaya lang itong line na ito, hanggang dito lang sa circle na ito. Ayun, so erase natin yung sobra. Ayan. Dapat ito, yung nasa loob, wala rin ito. Titrim natin yan, na? Ayun, so, tumama na, no? Kung titingnan natin, wala nang kulang, dimension na lang, no? So, i-dimension na natin, unahin na natin yung mga radius dahil marami ito. Ang radius nito is 9. Dapat tumatama tayo, Ayun, tama tayo ron. Tapos, ang radius nito ay 35, no? Ito. O, tama na naman. Ang radius nung nasa loob, 18. So, tama na naman. Ang radius nito, dapat 24 ito. Tama na naman. Ang radius nito, 18. O, tama na naman, no? So, alin pa? So, ang gagawin natin, ito, dimension naman, linear, no? So, linear dimensioning, ito, dapat 48 ito, no? Ayun, tama siya, no? Ito naman, from center ng circle hanggang dito, dapat 65, no? Kung titingnan natin, dapat 65 ito, no? Magmula dito, dito ko na lang ilagay. Dimension, magmula rito, dito ko na lang siya hawakan. Tapos dito,
Ayun, tama na naman, no? 65 mm ito. Ayan, no? 65, ito 48. Ayan. Ngayon ito, 45 mm ito. Dimension, radius, dapat 45 mm ito. So, tama, no? Tapos ito naman, dimension linear, nakalimutan natin kanina, no? So, ito, dapat 75 mm ito. Ayan yan, 75 mm ito, 56 mm, no? So, tama naman. So, kung titingnan natin, halos kumpleto na. Ayun, no? Halos lahat ng dimension na ilagay na, no? Kung check lang muna natin. Tapos ito, i-adjust na lang natin, no? Yung location ng mga dimension para hindi sagabal, no? Para hindi masagwan tingnan. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong drawing exercises natin ito, no? Para ma-practice yung kaalaman natin sa mga AutoCAD command. Ang una natin gagawin mga boss, no? Pag gagawin natin itong drawing na ito, ang gagawin natin, no? Gagawa muna tayo ng line, o yung guideline natin dito. Match properties ko lang para parehas yung line type. Pagkatapos, gagawa rin ako ng line vertically para magawa yung center line, no? Match properties. Ngayon, gagawin ko na itong mga circle, no? Unahin ko na ito. Circle. Tapos, ito, ang diameter nito is 28, no? D for diameter, 28 mm. Ito, no? Tapos ito naman, ang diameter nito is 38, no? Circle na naman. D for diameter, 38 mm, no? Ayun. Ngayon, ito naman, ang radius is 40, no? Circle. Tapos, click. Radius ay 40. Ayun. So, pag nagawa na ito, gawin naman natin yung nandito. So, yung center line niya, magmula rito hanggang doon is 45 mm, no? So, ibig sabihin, i-offset ko ito ng 45, no? Ito yan, no? So, i-dimension ko muna para makakasigurado tayo na ito ay makikita natin 45 mm. So, ang diameter nito ay 20. Itong circle dito, D for diameter 20. Ito yon. Ito naman, ang radius naman nito ay 20 naman, no? Circle, click, radius is 20. Ito yon, no? Ngayon, gagawa naman tayo ng circle bandang baba naman. Ito, no? Magmula naman dito sa center line na ito hanggang dito, 90 mm. So, ibig sabihin, mag-offset ako ng 90 mm dito. Ayun. Ang circle na ito ay ang diameter niya is 20 rin, no? Tapos ang radius niya ay 20. So ibig sabihin parehas lang nito. So pwede na nating i-copy ito from center papunta rito. Ayun 'yon, no? Parehas lang, no? Diameter 20, radius 20, diameter 20, radius 20. So parehas. Ngayon na dimension natin ito para makita natin na 90 mm itong center nito, na center to center. Ito, na. Ngayon ang susunod na gagawin natin itong circle dito, na radius 9. So circle yan, pero gagamitin natin itong tangent radius, na. Tangent siya rito, tapos ang radius is 9. Ito 'yon. So, ititrim na natin para hindi tayo malito, no? Ayun. Yung circle na yan, na? May arc siya rito. So, mamaya, itong iba rito, lilinisin natin. Gawin muna natin itong line na ito, na? Itong line na ito, right click, tangent siya dito sa circle na ito, shift right click, tangent din siya sa kabilang circle na ito, na. Ang susunod na gagawin naman natin, ito naman, no, yung circle na ito, ang radius is 26 mm. So, circle siya.
Tapos tangent, tangent radius uli. Tangent siya rito, tangent siya rito. Ang radius ay 26 mm, no? O, trim na tayo. Titrim ito at saka ito. Erase na lang natin ito. O, ito na yan, no? So, ngayon ang gagawin naman natin, ito na. Circle pa rin ito. Ang radius ay 98 naman, no? Circle, tangent, tangent radius pa rin. Tangent siya rito. Tangent siya rito. Ang radius ay 98. Ito na. So, ititrim na rin natin ito para hindi tayo malito. Hindi natin kailangan yon. So, ngayon ang gagawin natin, ititrim na natin yung hindi kailangan, no? So, ito, unahin na natin ito para hindi tayo malito. Di banda rito, na? Ayun. Ngayon na banda rito naman, ito, hindi natin kailangan ito. Tsaka ito. Ayun. Ngayon sa banda rito, lilinisin natin ito. Titrim natin. O, i-analyze lang natin mabuti, no? Para hindi matrim yung iba. Ayun, no? So, parehas na. Ito. O, kung titingnan natin, parehas na, no? So, ang susunod na gagawin natin, dimension na lang tayo, no? So, dimension tayo. Unahin na natin yung mga radius, no? Kasi maraming radius. Ang radius nito is 20 mm. Ang radius nito ay 9. Ang radius nito ay 40 mm. Ang radius naman nito is 98. Ayun, tumatama naman yung mga tinadimension natin. Ito, 26. Tapos, ang radius nito ay 20. Ayan, ha? So, kung titingnan natin, wala nang radius, no? Ang susunod naman, yun namang mga diameter. Ang i-dimension natin, meron tayong diameter dito. Ang diameter naman dito ay 28. Diameter nito is 38 naman. So far, wala pa tayong mali. Diameter nito ay 20. Diameter nito ay 20 rin. Ayan, na? 28, 38, 20, 20. Okay, ayun mga boss, no? Kung titingnan natin na parehas na, i-check natin. O, wala nang kulang. Ang gagawin na lang natin, ito, i-adjust na lang natin, yung mga center na ito. Yung mga guideline na ito. Hanggang dito siya. Pwedeng ipasok natin hanggang dito. Ito naman, hanggang dito. Tapos ito, adjust natin hanggang dito. Sa actual job, aayusin natin yung mga guide na ito. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong practice drawing natin dito sa AutoCAD, no? Itong nakikita natin ito mga boss, gagawin natin ito, step by step nating gagawin, i-drawing natin itong drawing exercises na ito, no? Ang una nating gagawin mga boss, no, dito sa drawing na ito munang mga circle sa taas, no? So, gagawa muna ako ng guideline dito. Pagkatapos i-match properties ko siya. Ngayon, gagawa ako ng circle dito. Gagayahin natin ito na ang diameter is 25 mm, no? So, circle. Tapos, click. D for diameter, 25 mm, no? I-match properties ko muna para parehas yung kulay at saka yung kapal. Ayan. Tapos, ito naman, yung isang circle, ang radius naman is 27, no? Circle, click. Tapos type natin 27. Ayan, na. Ang susunod na gagawin natin mga boss, ito ng mga circle sa baba, no? Ang distance niya magmula rito sa center na ito hanggang dito, itong center ng mga circle na ito, no?
56 mm. So, ibig sabihin, maglaline ako rito. Offset ko ng 56 mm. Magmula rito hanggang doon, no? So, ayan yung magiging guide natin, no? So, i-dimension ko muna para makita natin. Ito yung magiging isang guide natin vertically. Dito, no? So, 56. Tapos, magmula naman dito hanggang dito, yung horizontal, 82 mm naman. So, ibig sabihin, mag-offset ako ng 82 mm, no? Magmula rito hanggang dito. So, i-dimension na rin natin, no? Para nakikita natin yung sukat. Ito, no? So, ito yon. Ngayon, ito yung sentro, no? Ng circle na ito, no? So, ibig sabihin, since parehas lang naman yung diameter tsaka radius 27, diameter 25, copy ko na lang ito. Copy na lang ito. Click, hawakan sa center, papunta rito. Ayan, na. Ngayon, itong dalawang circle na ito, ang distance niya, center to center, 60 mm naman. So, ibig sabihin, offset ako ng 60 dito. Offset ng 60 mm magmula rito. O, dimension ko siya para makita natin, no, yung sukat. Ayun, 60 mm ito, no. So, ibig sabihin, radius 27, diameter 25, parehas lang. Ikakopy ko na rin lang ito, no. Copy ko siya para hindi na tayo mag-circle. Pwede nang i-copy yan. Ang susunod na gagawin natin, mga boss, yung circle na maliit na yon, no. Magmula rito hanggang doon 40 mm. So, ibig sabihin, mag-offset ako ng 40 mm. Magmula rito hanggang doon, no? Pagkatapos magmula naman dito hanggang doon 22 mm, no? Offset ako ng 22 mm magmula rito hanggang doon, no? So, ito yung center ng circle na yon, na diameter is 15 mm. So, circle ako magmula rito sa intersection na ito. Ang diameter ay 15 mm, no? Ayan yan. So, match properties muna ako. Iparehas ko na yung kulay tsaka yung kapal. So, ayun na yung circle na yan, ha? Ang susunod na gagawin natin, mga boss, ito ng mga radius nito, no? 30 mm yung radius nito. Circle lang yan, no? Tapos, tangent radius ang gagamitin natin. Tangent siya rito, tangent siya ron. Tapos, ang radius is 30 mm, no? Ito na yon. So, ngayon ang gagawin natin, titrim na lang natin, no? Ayun na yung isang arc na yon, no? Ngayon, ito naman ang gagawin natin. Itong arc na ito, hanggang dito yan. Radius is 83 mm, no? So, circle din tayo. Tangent radius. Tangent siya rito. Tangent siya rito. Ang radius naman ay 83 mm. Susundan lang natin ito. Ayun, no? 83 mm ito. So, ititrim natin itong sobrang arc ngayon, no? So, ito na siya. Ngayon, ito naman, ang radius ay 10 mm, no? So, circle din yan. Tapos, tangent radius. Tangent siya rito, tangent siya rito. Ang radius naman ay 10. Ayun, no? O, trim na rin lang tayo. Trim, puputulin yan. Tapos, matitira lang yon, no? Yun yung ititira. Ayun na siya, no? Ititrim natin. Ayun yung matitira. At itrim na rin natin at gawin na rin natin ito, no? Itong isang ito, ititrim natin pala para hindi sagabal. Ayan, gawin na rin natin ito, no? Circle, ang radius is 10 mm. Tangent radius. Tangent siya rito. Tangent siya rito. Ang radius is 10 mm, no? O, trim ko na rin lang. Trim. Ito, o itrim ko na rin lang ito, no? Yung natirang arc na ito para hindi sagabal. So, ibig sabihin, ito na siya. So, gagawa na lang tayo ng line dito. Line, tapos shift right click, tangent. Tangent siya dito sa arc na ito. Tapos, tangent din siya dun sa circle naman na ito, no? Ayun yan. Ayun yung line na ito, no? So, kung titingnan natin, magda-dimension na lang tayo o ititrim pa pala natin yung mga circle dito, no? Yung tatlong circle na yun, titrim natin. Ang cutting edge, ito. At saka ito, ititrim natin ito. Tapos, cutting edge ito. At saka ito, ititrim natin ito. Trim natin ito.
Tapos ito naman at saka ito, cutting edge, ititrim naman natin ito. So kung titingnan natin na, ayun no, kamukha na. So ibig sabihin, lalagyan na lang natin siya ng dimension, no? So ito, i-adjust na lang natin yung mga guideline na ito, no? Ayun. Pagkatapos ito naman, paliliitin na lang natin hanggang dito lang yan para hindi masagwan tingnan. Ayun, no? Tapos lagyan na natin ngayon ng dimension, no? So unahin na natin yung radius. Yung radius, ito radius nito is 27, dapat tatama yan. Radius naman ito is 30, dapat paparehas yan. Pagka hindi nagparehas, mali, no? So ito, 27 ito, radius 27 ito, tapos sa radius nito 10, o tumatama naman lahat, no? Radius nito is 10, tapos sa radius naman nito 83, no? So ayun, tumama, oh. No, tapos ngayon since tapos na yung mga radius, yun namang mga diameter, no? So dimension itong diameter, ang diameter nito is 25 mm. So tumama rin siya. Tapos sa diameter naman nito 25 din. Diameter nito 25. Tapos ang diameter nito 15, itong maliit na ito, no? Ayun, no? Tapos ang distance naman nito dapat ito 22, no? So pag hindi 22 yan, mali yan. So dapat ito 22 ito. So ayun, tumama siya 22, no? So kung i-check natin yung mga dimension, lahat naman nakita natin tama siya, no? So ibig sabihin yung ginawa natin pagka ganyan ay tama, no? So basta sundan natin yung mga sukat ng nakikita natin, tapos yung mga command na diniscuss ko, i-apply lang natin dito, no? Para siguradong ma-practice natin yung mga command, no? At and at the same time, kung magiging trabaho nyo man ay ganito, na-practice na natin, no? So sana sundan nyo itong mga exercises na ginagawa natin. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.